Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Impossible. Anong kakayahan ang ginamit ni Zhang Ju para puksain ang apoy na ginawa ni Zhurong? Si Zhurong ang supreme existence na sinasamba ng lahat bilang fire god sa loob ng higit 1,000 taon dahil sa kakayahan nitong imanipula ang apoy. Walang makapaniwalang mabilis itong naapula ni Zhang Ju kung hindi pa ito nakita ng sarili nilang mga mata. Ikaw, lumaki ang mga mata ni Zhurong dahil sa gulat habang nakatitig siya kay Zhang Ju, gulat at galit ito. Huwag magmasorpresa, iyon ang Black Hurricane. Hindi iyon isang ordinaryong bagyo. Malaki ang ngiti ni Zhang Ju. Ang Black Hurricane ay ang kakayahang na master ni Zhang Ju mula sa Immortal Pure Scripture, ang pinakamisteryosong libro na naglalaman ng mga kakaibang kaalaman na hindi maiisip ng sino man. Nagawang mapasuko ni Megan Castello ang lahat ng sekta dahil natutunan nito ang Dark Day Pill Recipe mula sa Immortal Pure Scripture kung saan wala itong kandila kumpara sa Black Hurricane pagdating sa lakas. Namula ang mukha ni Zhurong nang ibukan nito ang bibig para makipagtalo pero wala itong nasabi. Daryl Darby. Matindi ang ekspresyon ni Zhang Ju nang matagumpay niya iyong sabihin. Kahit na ang kalangitan ay nasa panig ko ngayong araw, walang paraan para mabuhay ka rito. Magdesisyon ka na ngayon o mamamarkahan ngayong araw bilang iyong pagkamatay. Kahit na si Zhurong ay hindi ko kapantay, sino pa ang makakatalo sa akin? Naisip nito habang mayabang na tumatawa. Huminga ng malalim si Daryl nang walang sinasabi, madilim at bigo ang ekspresyon nito habang nakatitig siya kay Zhang Ju. Hindi nakapagtatakang kayang pamunuan ng lalaki ang buong mundo 1,000 taon na ang nakaraan. Kahit na si Zhurong ay hindi ito kayang talunin, sapat na ang patunay na yon na si Zhang Ju ang nagtayo ng Yellow Turban Rebellion at winasak nito ang Nine Mainland gamit ang sariling lakas, kapangyarihan. Tapos na. Sa tingin ko ay wala na akong ibang magagawa pa kundi ang sumuko kay Zhang Ju. Naisip ni Daryl nang mapait itong ngumiti. Amitabha! Bigla ang ginalaw ng tahimik na si Rama ang parehong palad niya at itiniklop ito sa direksyon ni Zhang Ju. Almsgiver Zhang, ang sitwasyon ngayon ay tinawag ang lahat para magkaisa laban sa Raksasa Tribe. Hindi ba't magiging hindi angkop para sayo kung tatalikuran mo ang iyong mga kaalyansa? Sambit nito. Tumawa, suminghal, at nagsalita si Zhang Ju. Sarilihin mo na lang ang mga pangaral, Master Rama. Kung naiisip mong hindi yon angkop ay bakit hindi na lang tayo maglaban at saka magdesisyon? Kapag nanalo ka ay atras ako, pero kapag natalo ka ay maaari ka nang tumahimik at huwag mangyalam. Awkward ang nanigas na ekspresyon ni Rama sa mga sinabi nito. Maaari pa siyang magkatiyansa laban kay Zhang Ju kung hindi lamang naubos ang kanyang internal na enerhiya kanina. Walang pagkakataon para manalo siya sa ganoong lagay. Napamura sa sarili si Chester, at ang iba pa at dumilim ang kanilang ekspresyon nang marinig nila ang walang hiyang sagot si Zhang Ju. Alam nitong hindi pa nakaka-recover ang internal na enerhiya ni Master Rama, pero intensyon pa rin itong hinamon ni Zhang Ju. Alam nitong walang kayang gawin ang monghe. Galit at nasa desperasyon ang lahat ng mapagtanto nilang wala sa kanila ang makakatalo kay Zhang Ju. Kailangan ba talaga nilang sumuko? Tigilan mo na ang kayabangan mo, Zhang Ju. Nag-echo sa langit sa hindi kalayuan ang kalmado at makapangyarihan nitong boses. Nakakapagpakalma at nakakamangha ang tunong nito tila ambon sa mainit na araw. Nakuha ng boses ang atensyon ng bawat taong nasa larangan ng digmaan. Napatigil ang parehong panig sa anumang ginagawa nila at tumingin sa direksyon ng kalangitan at nakita nila ang dalawang anyong tila bumaril na parang bulalakaw sa kadiliman ng kalangitan. Bago pa man makapagsalita ang sino man ay lumapag sa sahig ang isang matandang lalaki at babae. Nakasuot ng Taoist robe ang matandang lalaki, at kahit na mukhang mabait ang ekspresyon nito ay hindi makamundo ang kanyang presensya, pumalibot sa kanya ang aura ng walang hanggang lakas. Sa tabi nito ay dahan-dahang lumapit ang babae. Nakasuot ito ng silky white na bestida, at kumaway ang tela sa bawat galaw niya, nakita ang magandang hubog ng katawan nito. Parang anghel na nahulog sa lupa, sapat na ang ganda nito para yumuko sa lupa ang isang bansa. Hindi lamang mga kalalakihan ang nahipnotismo sa itsura nito, pero pati ang mga kababaihan. Tuwa sa loob si Daryl. Sandaling naging blangko ang kanyang pag-iisip nang makita niya ang mga anyong papalapit sa kanya.
Pagtapos ay masayang ngumiti ang lalaki nang mapagtanto nitong iyon ay sina Chang'er at Chen Yangzi o Ludongbon. Nang maanap ni Yang Jian si Chang'er ay pinilit nitong magtago sa bundok kung saan nagkukultivate si Chu Yangzi. Hindi pa ito nakikita ni Daryl magmula noong namaalam sila sa isa't isa. Hindi nito maisip na maaaring magpakita ang dalawa sa perpektong oras habang nasa peligro sila. Nagulat sina Chester at ang iba pa, nagtaka ang mga ito. Bakit mayroong napakalakas na kapangyarihan ang matandang iyon? Hindi rin mailalarawan ang gandang taglay ng babae. Walang salita ang makakapaglarawan sa hitsura nito. Hindi pa nakikita ng personal ni na Chester at ng iba pa si Chang'er, nabighani sila sa taglay nitong maladiwatang hitsura at eleganteng panlabas. Hindi makahinga ng maayos ang daan-daang libong mga sundalo ng North Moana Army nang makita nila ang napakagandang anyo nito. Alam ng lahat sa North Moana Army na si Chang'er ang babaeng nasa likuran ni Emperor Hao Yi na namuno sa buong mundo. Sandaling nagulat si Zhang Ju nang makita niya ito. Tiningnan nito ang hitsura ng babae habang puno ng atensyon ang kanyang mga mata at mukhang naguluhan ang ekspresyon nito. Akala niya ay mayroon na siyang kontrol sa buong sitwasyon, pero naantala nito ang kanyang plano. Mukhang kalahating oras ang lumipas bago bumalik sa wisyo si Zhang Ju, magalang itong yumuko sa harap ni Chang'er. Kung hindi ito Lady Chang'er, ikinagagalak kong ako'y nasa harapan mo. Mapagpanggap nitong sambit. Ano? Tuwalon sa gulat sa pangalan sina Chester, Quincy, at ang iba pa nang marinig nila ang mga salita. Chang'er? Iyan si Lady Chang'er. Di tulad ng iba ay huminga ng malalim si Daryl at pinagkiskis nito ang mga ngipin at mapaglaro ang malaki nitong ngiti. Matagal-tagal na rin, Lady Chang'er. Iba ang pag-uugali nito mula sa mapagpanggap na arte ni Zhang Ju. Matutunton pabalik ang kanilang pagkakaibigan sa panahong magkasama ang dalawa noong may mga nakapagtataka at grabing pangyayari kalahating taon na ang nakaraan. Palaging kaala-alala ang panahong pinagsaluhan nila. Tumango si Chang'er sa malaking pagngiti ni Daryl nang makita ang hindi pagkakomportable sa maganda nitong features. Medyo matagal na rin pero napakaloko pa rin talaga ni Daryl. Naisip ng babae. Pagtapos ay nalipat ang kanyang atensyon kay Zhang Ju at nagsalita ito gamit at malamig na tono. Maaari mo nang alisin ang pag-arte mo, Zhang Ju. Narinig ko na magmula noong naging commander ka ni Yang Jian, ay marami kang pinapadalang pag-atake laban sa ibang mga kontinente at binibiktima mo ang mahihina. Guguluhin ng raksasa tribe ang Nine Mainland, pero heto ka, at nagdudulot ng digma ang sibil sa halip na depensahan ang iyong tahanan kasama ang mga kaalyansa mo. Ang maging pinakamataas na commander ng North Moana Army ang isang lalaking katulad mo ay kahihiyan sa North Moana Continent. Malakas at malinaw na tumagos sa hangin ang kanyang boses. 3 araw ang nakaraan ng masagip ni Chang'er ang balita na umakyat sa Chaotic Mountain Range ang raksasa tribe at nakipaglaban ang mga ito sa Nine Mainland. Naglaban ang raksasa King at si Yang Jian, pagtapos ay nawala sila pareho. Nagulat si Chang'er, hindi ito nagsayang ng isa pang segundo at kaagad itong nanghingi ng tulong kay Ludongbin. Nang marating nila ang Chaotic Mountain Range, ay nakita nila si Zhang Ju na pinamunuan ang North Moana Army para makipagdigmaan laban kay Daryl. Kaagad na nakita ng matalino at mabait na babaeng katulad ni Chang'er ang layunin ni Zhang Ju at nagsalita ito para tumaliwas sa mga pagkilos nito. Lady Chang'er, wala ka sa posisyon para husgahan ako. Usap-usapan na ikaw ang may kagagawan sa pagplano sa pagpatay kina Emperor Hao Yi at pinaghahanap ka pa rin ni na Zhu Baiji at ng kamahalan. Isang insulto sa lahat ng respeto at pagsambang nakuha mo sa nakalipas na mga taon ang ginawa mong krimen. Lumubong ang ekspresyon ni Zhang Ju nang ngumisi ito. Bakit ikaw? Sumigaw si Chang'er, kitang-kita na nainis ang babae dahil sa kanyang kalupitan. Isa lamang iyong hindi pagkakaintindihan. Isa pa, wala ka sa lugar para husgahan ang kahit na anong nangyari sa palasyo. Huminto ito para tumingin sa paligid at direktang kinausap ang daan-daang libong sundalo ng North Moana. Mga mandirigma, kayo ang mga lalaki na mayroong hindi natitinag na katapatan sa inyong hari at bansa. Nandito ang raksasa armed para sirain ang inyong mga tahanan, pero nandito kayo at sumusunod sa MG Autos ng sinungaling na lalaki, itinutok ninyo ang mga sandata sa mga kasamahan nyo na iisa lamang ang pinanggalingan nyo. Hindi ba kayo nahihiya?
Guilty na yumuko kaagad ang mga sundalo ng North Moana at wala ni isa ang nagtangkang sumagot sa babae. May paghamak na natawa si Zhang Ju, nagsalita ito. Lady Chang'er, itigil mo na ang pagtatangka mong manipulahin ang mga sundalo. Hanggat hindi pa nareresolba ang iyong ginawa laban kay Emperor Hao Yi, ay walang makikinig sa'yo rito. Hindi na kaya pang tiisin ni Chang'er ang kabastusan ni Zhang Ju, lumingon ito kay Lu Dongbin at sinabing, Master Chunyang, hiling kong maidala niyo sa akin ang nakamuhing lalaking iyon. Walang masabi sina Chester, Quincy, at ang iba pa habang nanlaki ang kanilang mga mata sa gulat nang marinig nila ang pangalang binanggit. Ang matandang pari na nakatayo sa kanilang harapan, ay ang bayaning Daoist na sinasamba sa Nin Mainland, Chunyang Zi, Lu Dongbin. Kilala siya bilang lalaking pinakamalapit sa Diyos sa Daoist sect. Sino, hindi nakakakilala sa pangalan ni Chunyang Zi? Wala sa Nin Mainland ang magsasabing hindi nila ito kilala. Bahagya itong napangiti nang mapagtanto niya na siya ang sentro ng atensyon. Wala nang dahilan pa para matanong ka, Lady Chang'er. Lumundag ito sa ere nang banggitin niya ang huling salita, at mabilis itong lumapit kay Daryl. Lumundag ito sa ere, at nasa 20 metro ang kanyang layo mula kay Zhang Ju nang magsalita ito. Zhang Ju, ang pagiging hindi makatarungan ay napapahamak lamang ang sarili sa dulo. Mayroong pagkakataon noong binuo mo ang Yellow Turban Rebellion at naggulo ka sa kahit saan, pero nandito ka na naman para subukang gumawa ng digmaang sibil sa pagitan ng mga kontinente sa Nin Mainland. Payo kong tigilan mo na yan hanggat kaya mo pa. Ilaan mo na lang ang mga pangaral mo sa iba, mabahong pari. Pinamunuan ko ang Yellow Turban Rebellion para sakupin ang mundo, na natili kang nakatago habang nagkukultivate sa kung saan mang yungib. Ngayong nagawa mong maging Grandmaster ng Daoism, sa tingin mo ay nasa posisyon ka na para bigyan ako ng pangaral. Naiinis na sagot ni Zhang Ju. Nang mapagtanto nitong walang intensyon si Zhang Ju para itigil ang kanyang aksyon ay bahagyang napabuntong hininga si Zhang Ju bago ito magsalita. Kung namimilit ka, edi sige. Sumabog ang alon ng real Daoist na enerhiya mula kay Lu Dongbin nang magsalita ito. Kaagad na mukhang nanigas ang mga nakapalibot na hangin sa kanya habang lumabas mula sa lalaki ang nakakatakot na aura. Bawat tao sa field ay naramdaman na tila hindi sila makiha sa kailaliman ng karagatan. Matatag ang mga braso ni Lu Dongbin nang itutuok niya ang kanyang palad kay Zhang Ju at kakaiba ang lakas nito nang umatake sa lalaki. Sa parehong sandali ay nagsimulang mabuo ang malahiganteng 8 trigram figure sa likuran ni Lu Dongbin. Iyon ang 12 Royal Guards, ang signature move na nakapagpasikat sa kanya sa buong mundo. SHT! Nang maramdaman niya ang kakilakilabot na lakas ng pag-atake ni Lu Dongbin ay napasimangot at napamura sa sarili si Zhang Ju. Sa tingin ko ay nakakatakot nga siya. Naisip ni Zhang Ju nang mabilis nitong nilikom ang kanyang internal na enerhiya. Sumabog ang mga liwanag na may hugis espada mula sa kanyang hawak. Ginamit niya iyon para kalabanin ang palm attack ni Lu Dongbin. Mabilis na umihip ang hangin at nagpaikot-ikot sa kaguluhan ang mga ulap sa lakas ng pagtama ng mga pag-atake. Naramdaman ng lahat ang paghinto ng kanilang puso sa kanilang nasaksihan. Baam! Nang magkasagupaan ang palm attack at ang Light of Swords ay naglabas ito ng shockwave. Yumanig ang mundo at nagkaroon ng mga alikabok at buhangin sa hangin habang unti-unti silang naglalaho. Nasa higit 100 metro ang layo sa isa't isa ni Lu Dongbin at Zhang Ju. So iyan ang kapangyarihan ni Chunyang Zi. Masyadong mataas ang tingin ng lahat. Tinatagan ni Zhang Ju ang kanyang sarili habang tinignan niya si Lu Dongbin mula ulo hanggang paa dahil sa pagkamuhi. Nanatiling tahimik sa pag-insulto si Lu Dongbin. Muli nitong itinaas ang kanang braso at nang marinig ang malutong na ingay ay nagpakita sa kamay nito ang espadang kasing puti ng niebe. Iyon ang Jade Sword na nagkaroon ng Ice Jade na nabuo 10,000 taon na ang nakaraan. Natagpuan nito ni Lu Dongbin 500,000 taon na ang nakalipas sa tuktok ng Snowy Mountains at naging purple rank Jade Sword ito. Mabilis na bumaba ang temperatura nang ilabas niya ito. Isang purple rank sword. Nagulat ang mga manonood nang makita nila ang espadang hawak ni Lu Dongbin. Isang purple rank Jade Sword, hindi nga. Maaaring hindi bihira ang isang purple rank na sandata, pero ang magkaroon ito ng White Jade ay isa sa pinakabihirang bagay sa buong mundo. Mabahong pari. Hindi na kaya pang panatilihin ni Zhang Ju ang pagiging kalmado.
Nagsalita ito. Gusto mong makipagtagisan ng espada sa akin? Na-master ni Zhang Ju mula sa immortal pure scripture ang swordsmanship. Humuhukay ng sariling libingan si Lu Dongbin kung talagang gusto nitong harapin ang lalaki gamit ang espada. Tama yan. Kalmadong sagot ni Lu Dongbin. Totoong napakalakas ng swordsmanship na natutunan mo mula sa immortal pure scripture, pero kasabay noon ay napakasama nito. Dapat mong malaman na mananaig ang kabutihan laban sa kasamaan. Palagi. Mananaig ang kabutihan laban sa kasamaan. Tila kampana ang 5 salita na bumaon sa hangin. Sandaling nagulat si Zhang Ju sa mga salita, pero kaagad itong tumawa. Mananaig ang kabutihan laban sa kasamaan. Magaling, tingnan natin kung anong kaya mo. Mariing hinawakan ni Zhang Ju ang kanyang espada at itinutok ito kay Lu Dongbin. Umiling si Lu Dongbin bilang pagbibitiw, nagbuntong hininga ito bago magsalita. Supreme Illusory Sword. Sinubukan nito ang lahat ng kanyang makakaya para bigyan ng tiyansa si Zhang Ju para magbago, pero wala na itong magagawa pa kung ayaw itong tanggapin ng lalaki. Abilis na sumabog ang mga ulap na nasa loob ng ilang libong metro, habang nasa gitna si Zhang Ju, hindi na nakita pa ang mga ulap at dahan-dahang nagpakita ang sinag ng liwanag at mabagal itong nagdikit hanggang sa maging hugis espada. Pinalibutan ng hangin ang illusory sword, nakita ang katotohanang isa itong produkto ng internal na enerhiya ng tao. Mukhang kahanga-hanga ang espada at ito ang naging simbolo ng pagkakaisa ng Daoism. Sa isang kisap mata ay tumagos sa hangin ang illusory sword at tumutok ito sa direksyon ni Zhang Ju. Aminin ang pagkatalo, Zhang Ju. Malamig ng tono ni Lu Dongbin nang sumigaw ito. Tumagos sa kalangitan ang higanting illusory sword, tila halos nahati nito sa gitna ang mundo nang mabilis itong sumulong. Halos hindi masundan ng mata ang bilis ng espada, sa loob ng kalahating segundo ay nakarating ito sa harapan ni Zhang Ju. Ganoon ba talaga kalakas si Lu Dongbin? Mukhang masyadong malakas ang illusory sword na sumabog mula sa kanya para kalabanin ng isang tao. Maingat na suminghal si Zhang Ju nang walang pag-alangan niyang ginamit ang internal na enerhiya mula sa immortal pure scripture. Ginamit din nito ang illusory sword bilang laban sa pag-atake. Yumanig ang mundo nang magtama ang dalawang espada. Lumabas mula sa bibig ni Zhang Ju ang mahinang pagdaing nang lumipad ito paatras, at lumapag sa layong higit 100 metro palayo sa kanyang lokasyon. Marami itong nagamit na internal na enerhiya nang harapin niya si Chester, at ang iba pa. Nagamit ang mga natitira niyang lakas para magamit ang napaka-makapangyarihang kakayahan, laban kay Lu Dongbin, pero hindi ito naging sapat para higitan ang pag-atake ni Lu Dongbin. Isa pa, ang kanyang kalaban ay ang sikat na si Chonyang Zi. Napanganga ang lahat sa naging eksena at gulat silang tumitig kay Lu Dongbin ng may respeto. Ang lakas. Napakalakas. Naiangat ni Zhang Ju ang espiritu ni Daryl. Talagang karapat-dapat si Lu Dongbin sa kanyang titulo bilang Grandmaster of Daoism. Natalo nito ang nakakamuhing lalaki, katulad ni Zhang Ju, nang walang kahirap-hirap. Zhang Ju. Lumundag sa gitna ng ere si Lu Dongbin habang bahagyang lumipad ang kanyang robe. Mukha itong makalangit na nilalang. Pinakitaan na kita ng awa kanina, sana ay sapat na yon para maging leksyon sa'yo para baguhin ang iyong pag-ugali. Talagang kalahati ng orihinal na lakas lamang ang mayroon ang Supreme Illusory Sword na ginamit ni Lu Dongbin. Kung hindi ay mamamatay kaagad si Zhang Ju. Labis na namutla si Zhang Ju nang walang sinasabi, tumingin sa paligid ang mata nito, hindi pa siya handang sumuko. Kaagad na nagkagulo ang mga tao nang hindi nila nagustuhan ang naging resulta ng labanan, lalo na sila Chester, Yvette, at ang iba pa. Halos mapatay silang lahat ni Zhang Ju at dinala nito sa kaguluhan na naging halos pagkawasak ng Nin Mainland. Kahit na maawain si Lu Dongbin ay hindi pa rin karapat-dapat makatanggap ng ganoong kabaitan si Zhang Ju. Master Chonyang! Sigaw ni Dax. Isa kang nakakatanda mula sa Daoist sect. Hindi mo dapat dinudumihan ang iyong kamay dahil sa isang nakakamuhing lalaki. Sa halip ay kami na ang bahala sa kanya. Nakita ang akse sa kamay ni Dax nang lapitan niya si Zhang Ju, tila napintahan ng kulay pula ang kanyang mga mata nang may galit. Walang preno ang iyong kalupitan, Zhang Ju. Sa halip na depensahan mo ang Nine Mainland laban sa raksasa, ay wala kang ibang inisip kundi ang sarili mong ambisyon at sinubukan mo pang magplano laban sa Union Army. Ngayon ang magiging araw ng iyong pagkamatay.
Ako, nagsimulang mamawi sa gulat at galit si Jiang Ju nang maramdaman nito na papatayin na siya ni Dax. Tuluyang naglaho ang dati nitong mayabang na hitsura. Hindi man lang nito papansinin ang mga pananakot ni Dax kung todo pa ang kanyang lakas, pero iba na ang mga bagay sa oras na iyon. Nagdusa ito sa matinding pagkawasak mula sa pag-atake ni Lu Dongbin, kaya itong patayin ng isang simpleng sundalo. Nanatiling nakatayo sina Chester at ang iba pa habang nanonood sa mga kaganapan. Kamatayan lang ang nararapat para sa isang nakakamuhing lalaki katulad ni Jiang Ju. Naisip ni Daryl habang walang emosyon ang kanyang mukha. Sa kabilang banda ay wala namang magawa ang mga sundalo ng North Moana Army at ang mga general. Marami ang gustong makisali pero masyado silang natakot kay Lu Dongbin. Napaluhod si Jiang Ju, alam nitong hindi niya kayang baliktarin ang sitwasyon. Nabulag ako ng mga sarili kong ambisyon. Nagkamali ako, pakiusap, maawa ka, walang magawa si Jiang Ju. Hindi nito kailanman naisip na malalagay sa ganoong sitwasyon ang kanyang sarili na magiging napakasama ng tingin ng lahat sa kanya, at mapupunta sa mahinang lugar. Kung nandoon lang si Yang Jian, ay hindi na niya kailangang katakutan si Lu Dongbin. Subalit wala siya roon, kaya hindi siya makakasandal sa kahit na sino. Napasimangot sa pagkabigo si Dax, lumingon ito, at tiningnan si Chang'er na nasa gitna ng ere. Kahit ano pa ang mangyari ay hindi kabilang si Dax sa North Moana Continent. Kahit ano pa ang mga kasalanan ni Jiang Ju ay siya pa rin ang commander ng North Moana Continent. Dapat pagdesisyonan ni Chang'er ang kanyang sasapitin. Kaagad na napunta kay Chang'er ang may antisipasyong tingin ng lahat. Nakasabit sa sinulid ang buhay ni Jiang Ju, si Chang'er lang ang may kakayahang iligtas o patayin ito. Hindi tanga ang mapanlinlang na lalaking katulad ni Jiang Ju. Napagtanto nito iyon, kaya kaagad siyang lumingon kay Chang'er. Yumuko ito sa lupa at nagmakaawa. Nandito ang mapagkumbabang lalaki para magbigay bat isa inyong leadership. Taos-puso akong humihingi ng tawad sa mga hindi magandang nangyari kanina. Pakiusap, magbigay awa kayo sa akin. Napabuntong hininga si Chang'er nang makita nito ang sinseridad ni Jiang Ju, mukhang sumuko na ang lalaki. Banayad itong nagsalita. Magaling, maaari ka nang tumayo. Dahil alam mo ang mga nagawa mong pagkakamali ay hahayaan kitang mabuhay. Pero ito na ang magiging huli mong pagkakataon. Maging matalino ka sa paggamit nito, kundi ay pupugutan kita ng ulo. Lumingon ang abay para tingnan si Daryl bago magsalita. Jiang Ju, mula sa puntong ito ay tutulungan mo si Daryl Darby para tuluyang talunin ang raksasa tribe. Dapat ay hindi ka sumalungat sa kanya, naiintindihan mo ba ako? Tumigil ang puso ni Daryl dahil sa pag-uutos, nagdalawang isip ito sa kanyang narinig. Ano? Gusto niyang tulungan ko si Daryl Darby. Paano magagawang sumunod sa mababang Daryl Darby ang lalaking may mga talentong katulad ko? Naisip nito. Kaagad nan amula sa pagdadalawang isip ang kanyang mukha. Inobserbahan ni Chang'er ang mukha ni Jiang Ju, habang maingat ang kanyang mga mata, at kaagad nitong napansin ang kawalang kasiyahan. Bakit? Ayaw mo ba? Naiinis nitong tanong. Gusto ko. Kumalma at mabilis na tumango si Jiang Ju. Tumayo ito at naglakad palapit kay Daryl bago malalim na yumuko at nagsalita. Mga paggalang para kay Secmaster Darby, susundin kita, at pakikinggan ang bawat pag-utos mo. Pinanatiling magalang ni Jiang Ju ang kanyang ekspresyon, pero nanatiling malamig ang kanyang mga mata. Siya ang dapat na mamuno sa Nine Mainland, paano siya magtatrabaho sa ilalim ni Daryl? Napagdesisyonan na nitong magkukunwari siya sa pagsunod sa ngayon at papatayin niya si Daryl kapag may pagkakataon. Misteryosong ngumiti si Daryl at hindi ito sumagot. Kinabahan si Jiang Ju dahil sa tinig nito sa kanya. Hayop naman! Pinaplano niyang patayin ako dahil sa pagplano kong patayin siya ng ilang beses. Naisip ni Jiang Ju. Samantala, sa kabilang banda ng Chaotic Mountain Range, ay mabilis na nagtungo ang isang monghe sa kagubatang may 100 kilometro ang layo, hinila nito ang malaking stone chest. Madilim ang ekspresyon nito, nakakamangha ang maganda nitong features pero may pagka-masama ang hitsura niya. Si Donoghu ang mongheng iyon. Totoong nahuli ni Donoghu ang higit sa 100 katao para maintindihan ang mga sinaunang salita sa stone chest. Matapos iyon ay nagawang madiskubre ni Jack Trevor mula sa Mouse Sect ang impormasyon tungkol sa nakatagong kayamanan kung saan iyon ang maaaring sus-isa kahon.
Nasa Chaotic Mountain Range naman ang isa pang kayamanan. Naging motivated ito sa balita, kaagad na nagtungo si Donoghu sa Chaotic Mountain Range. Ngunit wala itong nakita sa kanyang paghahanap sa lugar na may lawak na higit 100 kilometro. Bukod sa raksasa at mga kampo military sa Nine Mainland, tanging ang kagubatang iyon lang ang natitirang lugar para maghanap. Naghanap si Donoghu sa buong kagubatan, pero wala itong kahitang kahit na ano. Nang bahagya itong nainis ay natagpuan nito ang isang gumuhong kuweba. Hindi kaya ito na yon? Kaagad na nabuhay ay espiritu ni Donoghu. Hindi ito nagdalawang isip na gamitin ang kanyang internal na enerhiya nang makita niyang hindi makakapasok sa entrada nito, pinasabog niya ito para magkaroon ng daan papasok. Doon nga nakuling si Daryl at doon niya rin nahanap ang Ghost Valley Sage. Hindi nagtagal ay natunto ni Donoghu ang stone room na ginamit ni Daryl sa kanyang pag-cultivate. Hindi may larawan ang pagkasabik nito, masasabi niyang nakatago roon ang iba pang mga kayamanan. Nilibot nito ang silid at napagtanto niyang tila may hindi natural sa stone platform na nasa gitna ng silid. Kaagad itong nag-imbestiga at tinanggal niya ang nakabalot sa ilalim ng katawan ng Ghost Valley Sage at binuksan niya ang stone chest na nakatago rito. Dumilim ang ekspresyon ni Donoghu nang makita niya ang nakabukas na kahon. Nahuli siya ng isang hakbang, may nakakuha na sa mga kayamanan. Tiningnan nito ang labas ng kahon, ang mga nakaukit, at mga sinaunang salitang naroon, ay mukhang pareho sa pagmamay-ari niyang kahon. Sandaling nanatiling nakatayo ang galit na si Donoghu, kita na halos maiyak na ito. Malapit na rin ito sa pagkuha ng kayamanan na naiwan ng Yellow Emperor, pero nauwi sa wala ang kanyang mga nagawa. Walang sino man ang makakatanggap ng parehong resulta. Ilang minuto ang nakalipas bago ito kumalma at bumalik sa maayos na lagay ang kanyang pag-iisip. Paniguradong kakaiba ang taong nauna sa kanya sa kuweba. Nagkaroon ng digmaan sa pagitan ng Raksasa Tribe at Nine Mainland na naganap sa Chaotic Mountain Range. Kaya naman paniguradong mula sa isa sa dalawang kampo ang kumuha ng mga kayamanan. Tama, uunahin ko muna ang kampo ng Nine Mainland. Napagpasyahan na niya iyon. Determinado nitong tinago ang stone chest at nagtungo sa direksyon ng Nine Mainland Army Camp. Plinano nitong gamitin ang isa sa kanyang pagbabalat kayo para makakuha ng mga impormasyon tungkol sa kahon. Kapag wala siyang nahanap ay magpupunta siya sa Raksasa Army Camp para hanapin ito kahit na mapanganiid. Nabigo ang tumitig na si Daryl kay Xiangju, nagsalita ito. Buksan mo ang bibig mo. Ano? Napatigil si Xiangju sa hiling, pero hindi ito napansin ang biglaang pagsunod niya at ibinuka niya ang kanyang bibig. Nang gawin niya iyon ay naglabas si Daryl ng pil mula sa kanyang bulsa at inilagay iyon sa bibig ng lalaki nang walang pag-aalinlangan. Hindi makasagot si Xiangju sa mabilis nitong pagkilos, kaya wala siyang ibang nagawa kundi ang lunukin iyon. Bakit mo? Nagulat si Xiangju at nagalit ito sa kakapalan ng mukha ni Daryl. Tinitigan nito ang lalaki at nanginginig ang kanyang tono ng magtanong. Anong pinainom mo sa akin? Pamilyar si Xiangju sa mga nakakmuhing pamamaraan, kaya alam nito na hindi maganda ang anumang pinainom sa kanya ni Daryl. Bakit takot na takot ka, Xiangju? Narinig kong ginawa mo ang parehong paraan ng pamunuan mo ang Yellow Turban Rebellion Army. Ginamit mo yon para siguraduhin mayroon kang kontrol sa iyong mga tagasunod. Anong mali? Takot ka ngayon dahil oras na para ikaw naman ang makatanggap ng mga ito. Suminghal si Daryl bago nawala ng emosyon ang ekspresyon nito. Huwag kang mag-alala, hindi kita pinakain ng lason o ng kung anumang masama, isa lamang iyong Heaven Coat Elixir. Totoo ngang ang pill na pinakain sa kanya ni Daryl ay ang Heaven Coat Elixir, ang tabletas na ginamit ng Grandmaster Heaven Coat bilang pagkontrol sa kanyang mga tagasunod. Nang lunukin nila ang pill ay miserable na matay ang mga biktima kung hindi bibigyan ng antidote. Sa ganoong paraan lumaki ang organisasyon ng Heaven Coat, pati ang Six Sex ay natakot sa pag-iral nito. Heaven Coat Elixir. Kaagad na pinagpawisan si Xiangju, nang mahirapan itong tumayo ng maayos nang banggitin ang pill. Mahusay din si Xiangju sa Art of Elixir, kaya naman pamilyar ito sa Heaven Coat Elixir. Tumulo ang kanyang pawis sa kanyang baba nang subukan nitong intindihin ang sitwasyon, mabigat ang kanyang puso dahil sa takot at pagkabahala. Hayop ka, Daryl Darby. Sa tingin niya ay susubukan kong pagtaksilan siya, kaya tinakot niya ako gamit ang pill para sumuko. Naisip nito.
Suminghal at nagsalita si Daryl nang aralin nito ang ekspresyon ni Xiangju. Hindi naman sa ayaw kong maniwala sa'yo, pero magpakatotoo na tayo rito. Mahirap yon gawin dahil sa mga naging aksyon. Pinapangako ko sa iyong bibigyan kita ng antidote sa tamang oras basta ituon mo ang atensyon mo sa pagtulong sa akin sa pagdepensa laban sa Raksasa Tribe. Naiintindihan mo ba ako? Naiintindihan ko, tumango ng walang pag-alangan si Xiangju. Hindi ito nagtangkang sumalungat. Maaaring isang master si Xiangju sa Art of Elixir, pero hindi pa nito nahahawakan ang mga sangkap ng Heaven Cult Elixir. Isa pa, ang Heaven Cult Elixir ay ang top secret ng Heaven Cult noong mga nakaraang taon. Nanginig si Xiangju nang maisip niya ang sarili na miserableng mamamatay ng walang pangontra. Nagulat ang mga tao sa biglaang pangyayari, labis na natuwa sina Chester, Yvette, Chang'er, at ang iba pa. Tiningnan nila si Daryl nang may pagsang-ayon. Tila isang mabangis na kabayo ang hindi mapasukong si Xiangju. Walang paraan para makasiguro kung totoong tinatanggap nito ang kanyang parusa. Pinakaangkop ang naging aksyon ni Daryl sa lalaki. Inutusan mo si Xiangju para tulungan ako, Lady Chang'er, pero hindi mo pamumunuan ang North Moana Army laban sa Raksasa Tribe. Ngumiti ng malaki si Daryl at nagtanong ito nang harapin niya si Chang'er. Muling napatingin kay Chang'er ang lahat. Totoo ngang maraming koneksyon saan mang panig ng mundo ang asawa ni Emperor Hao Yi na si Lady Chang'er. Isang salita lamang mula sa kanya ay sapat na para malikom ang lahat ng mga lakas sa Nin Mainland para magkaroon ng mas maayos na pagkilos. Kasi, bahagyang umiti si Chang'er nang mapagtanto nitong nakatingin sa kanya ang lahat. Masyadong matagal ang naging pamamalagi ko sa Chonyangzu Sect at nasanay na ako sa kapayapaang mayroon ang lugar. Hindi ko na kaya pang makakita ng mga kaguluhan. Isa pa, halos wala akong kakayahan para pamunuan ang hukbo. Tumigil si Chang'er para aralin si Daryl bago naging seryoso ang kanyang toto. Mayroon kang kakaibang talento, Daryl Darby. Hindi ka lamang bihasa sa literature at martial art, pero magaling ka rin gumamit ng mga military na estratehiya. Walang ibang tao ang mas karapat dapat na pamunuan ang Nine Mainland laban sa ating mga kalaban kung hindi ikaw lang. Napuno ng sinseridad at pagpapahalaga ang magandang mukha ni Chang'er. Noon ay minamaliit niya si Daryl, pero matapos niya itong makilala, ay napagtanto niyang kahit na maloko ito kadalasan ay palagi pa rin itong nakakahanap ng paraan para pagbaliktarin ang mga pangyayari kahit kailanman ito kailanganin. Totoong bibihirang kayamanan sa Nine Mainland ang may maraming talento na katulad ni Daryl. Biglang napakamot ng ulo si Daryl dahil sa hiya matapos siyang bigyang papuri ni Chang'er sa harapan ng maraming tao. Talaga bang magagaling ang aking talento? Naisip nito. Mga mandirigma ng North Moana Army, sundin ang aking mga utos. Mukhang marangal ang ekspresyon ni Chang'er nang kausapin nito ang daan-daang libong sundalong nasa kanyang harapan. Magmula ngayon, inaasahan mula kay Xiangju na tutulungan nito si Daryl sa paparating na digmaan laban sa Raksasa Tribe. Sundin ang kanyang mga ipag-uutos ng may buong katapatan, hindi tatanggapin ang mga pagsuway. Malamig at makapangyarihan itong nagsalita. Yes! Nagkatinginan ang mga general ng may pag-alangan bago sila magalang na sumagot. Hindi pa rin sila sigurado kung susundin ba nila ang mga utos ni Chang'er. Isa pa, kailangang maayos ang mga bagay-bagay sa pagkamatay ni Emperor Hao Yi, at siya pa rin ang pinaka-pinaghihinalaan sa pagkamatay nito. Ngunit nawawala pa rin si Yang Jian at isinuko na ni Xiangju ang kanyang sarili kay Daryl. Kung lalabagin nila ang kautosang iyon ay paniguradong kailangan silang parusahan sa pamamagitan ng pagkamatay. Yes! Sabay-sabay na sumunod ang daan-daang sundalo ng North Moana, malakas at malinaw ang kanilang mga boses. Pagtapos ay lumingon sila kay Daryl at nagsalita. Mga pagbati kay Sect Master Darby. Nagulat si Daryl nang makita niya ang eksenang nasa kanyang harapan. Kalahating oras pa lang ang nakalipas nang mag-alala ito sa pag-atake ng North Moana Army. Pagtapos ay naging katulong niya na ang mga ito ngayon. Namangha pa rin ito nang yumuko siya sa harap ni Chang'er, at sinabing, "Salamat sa ibinigay niyong tiwala sa akin, Lady Chang'er." Nakangiting tumango si Chang'er. Ipagdarasal ko ang iyong tagumpay sa pagdepensa sa Nine Mainland laban sa Raksasa Tribe. Aalis na kami ni Master Chonyang. Hihintayin namin ang magandang balita ng iyong pagkapanalo.
Plinanong manatili ni Ludongbin para tulumong, pero wala nang dapat pang maging problema dahil si Daryl ang mamumuno sa North Moana Army. Sa pinag-isang puso ng lahat ay paniguradong magtatagumpay sila sa pagtalo sa Raksasa Tribe, kaya naman wala nang rason pa para manatili si Ludongbin. Magalang na tumango si Daryl. Lumipad sina Chang'er at Ludongbin nang walang ibang sinasabi, sa isang kisapmata ay naglaho ang dalawa sa distansya. Kaagad na natauhan sina Chester at ang iba pa, labis silang nasabik. Sumanib na sa kanila ang North Moana Army, at tuluyan nang nawala ang kaninang pag-aalala tungkol sa digmaang sibil. Masaya ang mga ito dahil sa wakas ay magiging buo na ang kanilang atensyon sa tunay nilang kalaban, ang Raksasa Tribe. Abot tainga rin ang ngiti ni Daryl nang mabilis itong nagdesisyon na pagsamahin ang kampo ng North Moana Army at nang sa kanila. Pagtapos ay nag-utos ito para bumalik na ang lahat sa kani-kanilang tent para makapagpahinga. Nagdulot ng maraming pagkamatay ang mga naging labanan, kailangan muna nilang gumaling bago sila magplano ng mga pamamaraan laban sa Raksasa Tribe. Nang maging maayos ang lahat ay pabalik en asana si Daryl sa kaniyang tent para magpahinga nang may nakitang anino ang isa sa mga sundalo at naglalakad ito sa labas ng kampo. Sumigaw ito. Sinong nandyan? Kasasbay nito ang pagtingin ng lahat para matuon ang kanyang atensyon sa direksyon kung nasaan ang anino. Dahan-dahang lumapit ang isang anyo mula sa dilim, kitang-kita ang kalbo nitong ulo at nakita ang pagod sa buong mukha nito. Iyon ay si Donoghu. Nagulat si Daryl at ang iba pa nang sa biglaang pagpapakita ni Donoghu. Hindi ba tiyon ang alagad ni Master Rama, si Vikara? Ilang araw na itong nawawala. Nagpadala sina Daryl, Kinsey, Parker, at ang iba pa ng kanilang mga alagad para imbestigahan ang sitwasyon sa Chaotic Mountain Range. Napili ang lalaking iyon para pamunuan ang lahat, pero walang nakabalik sa mga ito. Natural lamang na napagtanto ni Daryl na si Donoghu ang mongheng iyon. Vikara! Napuno ng tuwa si Rama nang magmadali itong lumapit at nagsalita. Saan ka nang galing? Nasaan ang mga naging kasama mo? Anong nangyari? Master. Nagsisising sagot ni Donoghu. Labis akong nahihiya. Naglalayag kami ng ibang mga sekta sa karagatan nang may nakasalubong kaming bagyo. Namatay ang lahat at ako lang ang natira, pero hindi ko kinalimutan ang naging problema rito sa Chaotic Mountain Range. Kaya pinilit kong makabalik. Huminto si Donoghu para tingnan si Daryl at ang iba pa. Mga taos-puso akong humihingi ng tawad. Nabigo ang lahat sa kawalan ko ng kakayahan. Ano? Nasa ilalim sila ng karagatan. Naramdaman ni Daryl, Kinsey, at ng iba pa ang paglubog ng kanilang puso, pero naintindihan nila ang lalaki nang makita nila ang sinseridad sa tono nito. Little Master, ginawa mo na ang lahat ng iyong makakaya, huwag kang masyadong maging malupit sa iyong sarili. Tama. Isa pa, medyo responsibilidad din namin ang naging hindi pag-iisip ng malalim. Oo nga, huwag kang masyadong malungkot, Little Master. Nagbuntong hininga ang mga ito at nagsalita para pakalmahin ang kawawang alagad. Nang mapatawad ito ni Daryl at ng iba pa, ay nakita ang gaan ng loob at pagpapasalamat sa ekspresyon ni Donoghu nang napasinghal ito sa kanyang loob. Grupo ng babibo. Wala silang ideya na pinaglalaruan na sila ngayon. Ako ang pumatay sa bawat isa sa kanilang mga alagad at heto, pinapakalma nila ako ngayon. Naisip nito. Master Rama. Lumapit si Daryl habang bahagyang nakangiti, nagsalita ito. Paniguradong dumaan na impyerno ang iyong alagad. Pakidala siya sa gitnang tent para makapagpahinga. Ipag-uutos ko sa aking mga tauhan na maghanda ng mainit na tubig at mainom para makasiguradong komportable siya. Mahalaga ang mga tungkulin ni Rama at ng Hidden Spirit Temple sa nangyari sa Chaotic Mountain Range. Hindi magagawang dumepensa ng Nine Mainland sa tamang oras kung hindi lang dahil sa kanila. Kaya naman kailangan nilang alagaan ang kanilang mga alagad. Napakabuti nyo, Sect Master Darby. Bahagyang ngumiti si Rama bago ito lumigon kay Donoghu at Snabbing. Halika't magpasalamat ka kay Sect Master Darby. Salamat sa iyong kabaitan, Sect Master Darby, magalang na nagpasalamat si Donoghu. Kahit puno ng masasamang intensyon ang kanyang puso, ay nanatiling mapagpasalamat ang kanyang ekspresyon. Kasalaman mo kung bakit ang dami kong dinaanang paghihirap, Daryl Darby. Uunahin ko ang ulo mo kapag nahanap ko na ang kayamanan ng Yellow Emperor.
Tumango si Daryl at siya ang namuno patungo sa Central Army Camp. Sumunodan ng nasa likuran ni Chester na sina Rama at Donoghue. "Young Master, magsaapo muna kayo." Mabilis na naghanda ng tsaa ang mga tao nang makarating sila sa Central Army Camp. Ngini siya ni Daryl si Donoghue. Kita ang pagpapasalamat sa mukha ni Donoghue nang inumin niya ang kanyang tsaa. "Young Master." Nang sandaling iyon ay hindi mapigilang magtanong ni Chester. Hindi masyadong malawak ang karagatan sa pagitan ng Earthly Yuan Continent at ng Apocalypse Continent. Patay na ang lahat. Maswerte ka at nakaligtas ka. Pero, bakit ngayon ka lang bumalik? Anong nangyari? Curious na tumingin ang lahat sa kanya nang humina ang kanyang boses. Tama. Mula sa Earth Circle Continent, patawid sa dagat papuntang Apocalypse Continent, at marating ang Chos Mountain Range, pinakamabilis na ang 3 araw at pinakamatagal naman ang 5 araw. Subalit 13 araw ang kinuha ng Life Transformation Realm mula nang dumatang sila. Mapait nang umiti si Donoghue. Hindi ko ito itatago sa kahit na sino. Noong tumama ang bagyo ay nahulog ako sa dagat at inanod sa deserted island. Maya-maya ay nakasalubong ko ang mga pirat. Masasabing hindi mag-isang dumating ang kamalasan. Iyon ang nangyari. Tumango ang lahat nang marinig ang mga sinabi nito. Ngumiti si Donoghue at nagpatuloy. Mayroong kasabihan, hindi inakalang pagpapala. Maaaring kapalaran ang nagdikta ng pagkaligtas ko sa kalamidad. Nang oras na iyon ay nilabanan ko ang mga pirat, at nailugtas ako ng isang miyembro ng Si Maki clan. Dinala rin ako sa Coral Island kung saan naroon nakatira ang kanilang tribo. Doon ko natanggap ang nakakagulat na balita. Yun pala ay hinihintay ni Emperor Xuanyuan ang Dem tribe para tumawid sa Chaotic Mountain Range. Kaya naman binili nito sa Si Maki clan ang pagbantay sa kayamanan. Pero inilagay nito ang susi sa kahon sa Chaotic Mountain Range. Nasa panganib ang kaligtasan ng 9 provinces. Sa oras na yon ay tinanong ko ang pinuno ng Si Maki clan kung maaari niyang ibigay sa akin ang kayamanan para maibalik ko ito sa Primal Chaotic Mountain Range. Seryoso ang tingin sa mukha ni Donoghue, habang sikreto nitong inobserbahan ang reaksyon ng lahat. Tama. Lahat ng iyon ay gawa-gawa lamang ni Donoghue. Alam nito na mahihirapan siya sa pag-imbestiga ng patago, kaya mas mainam na gumawa na lamang siya ng kasinungalingan. Kung isa sa mga nasa kwartel ng 9 continents ang nakakuha ng laman ng batong kahon, at narinig ang kanyang sinabi, ay paniguradong hindi ito magiging kalmado. Katunayan ay pumusta na si Donoghue, bago pa siya magtungo rito. Pinusta nito na hindi pa nakakarating sina Ambrose at Ira sa Chaotic Mountain Range. Ngayon ay tama ang kanyang pusta. Basta wala sa paligid ang magkapatid ay maaari niyang sabihin ang ano magnaisin niya nang walang pag-aalala. Hush! Mabilis na nagkagulo sa Central Army Camp. Hindi maipaliwanag ang gulat na naramdaman ng lahat. So, nag-iwan si Emperor Xuanyuan ng kayamanan para sa kanyang mga inapo. Gaya ng inaakala sa pinuno ng 3 Sovereigns and 5 Emperor, malalim ang pananaw nito sa kinabukasan. Nang sandaling iyon ay walang nag-alangan sa mga sinabi ni Donoghue. Isa pa, alagad siya ni Rama. Hindi kailangang magsinungaling sa lahat. Swish! Tumayo ang pinakanasabik na si Daryl at tiningnan nitong maigi si Donoghue. Totoo ba ang mga sinabi mo, Little Master? Kakaiba ang liwanag sa nagningning sa mga mata ni Daryl kahit na isa iyong tanong. Halos hindi nito makontrol ang kanyang sarili. Dahil nasa mga kamay ni Daryl ang bagay na hinahanap ni Donoghue. Isa iyong Dragon Pearl. Paano ito hindi masasabik? Nang sandaling iyon ay hindi napagtanto ni Daryl na naloko siya ng monghe. Labis itong nasabik. Iyon pala ay may isa pang bagay na binabantayan ng Si Maki clan sa loob ng ilang libong taon sa Coral Island, sa kailaliman ng karagatan. Siyempre, hindi natitinag ang reaksyon ni Donoghue. Hindi mapigilang humalakhak ni Daryl sa kanyang narinig. Hinampas niya ang kanyang hita, at sinabing, talagang tinutulungan ng kalangitan ang 9 na kontinente. Ito. Nagulat ang lahat nang makita nila ang namanghang si Daryl. Bakit siya namamangha? Mariin ang pagkakakunot ng noo ni Donoghue, habang gulat na nakatitig kay Daryl. Galit si Daryl. Hindi kaya eh.
Medyo ngumiti si Daryl habang nakatitig ang lahat, naglabas ito ng perlas mula sa kanyang bulsa. Nang nignig ang liwanag na lumabas mula rito. Kaagad na lumiwanag sa buong Central Army Camp. Sush! Mabilis na tiningnan ito ng lahat. Nanlaki ang kanilang mga mata habang nakatitig sa perlas na nasa kamay ni Daryl. Nagulat ang lahat. Malinaw na naramdaman ng lahat na napakaganda ng perlas na yon, at mayroon din itong kakaibang kapangyarihan. Kapag naisara ang kapangyarihan nito, ay paniguradong yayanig ang langit at lupa. Nagulat din si Donovan. Hindi ito kumukurap habang nakatitig sa nakakabulag na nagniningning na perlas. Hindi rin maipaliwanag ang kanyang gulat na naramdaman. Ito ba ang kayamanan na nasa stone box? Bagay na makakapagbukas ng stone box. Matapos ang matagal na panahon ay si Daryl lang pala ang kumuha noon. Magaling siya. Pinigil ni Donovan ang kanyang pagkasabik, at nagwalt ito nang kausapin niya si Daryl. Sec Master Darby, ikaw ang... Pinag-isipan niyong maigi ni Donovan. Hindi niya dapat ilaglag ang kanyang sarili. Kailangan niyang maging kalmado at mag-isip ng paraan para makuha ang perlas ni Daryl. Kapag nangyari iyon ay mabubuksan na niya ang stone chest para makuha ang mga kayamanan. Tumawa at nagsalita si Daryl at hindi nito hinintay matapos ang sasabihin ng lalaki. Little Master, isa ito sa dalawang kayamanang mabanggit niyo. Noon ay aksidente kong natagpuan ang isang kuweba sa kabubatan at kinuha ang mga iniwan ni Emperor Xuanyuan. Naiintindihan ko rin ang sinasabi mong sitwasyon. Sa dalawang kayamanan, ang isa ay malapit sa Chaotic Mountain Range at nasa labas naman ng karagatanan ng isa pa. Kinuha ko ang isa sa dalawa. Noong oras na iyon ay nag-iisip ako kung paano iyon hahanapin, pero hindi ko inakalang dadalhan ako ng importanteng clue ng Little Master of the Transformation Realm. Iyon pala ay pinoprotektahan ng Si Maki Clan sa Coral Island ang isa pang kayamanan. Sa ganitong paraan ay mayroong siguradong lokasyon ang parehong kayamanan. Tanging oras lang ang kailangan bago sila maging isa. Sa ngayon ay nasa paghaharap tayo ng raksasa race at delikado ang sitwasyon. Binigyan tayo ng Little Master ng napakahalagang clue sa delikadong sitwasyon. Ito ang kagustuhan ng kalangitan. Tinutulungan ng kalangitan ang 9 continents. Nakangiti si Daryl nang sabihin niya iyon. Nasabik ito. Pero nang banggitin ito ang kuweba, ay hindi sinabi ni Daryl na pinain siya ni Jackiel. Dapat ay alam nilang ito ang mahalagang oras para lumaban sa raksasa race. Hindi gusto ni Daryl na magkaroon ng kaguluhan sa 9 continent. Napagdesisyonan ni Daryl na ayusin ang score kasama si Jackie pagtapos niyang talunin ang raksasa tribe. Kung tutuusin ay nasa kamay pa ng babae ang 7 Treasure Exquisite Pagoda. Mukhang masaya ang mga tao nang marinig nila ang mga salitang iyon. Tama yan. Pagpalain ang 9 continents. Sakto ang inyong pagbalik, Little Master. Sa hinarapan ay hindi na natin kailangang matakot kapag kakalabanin natin ang raksasa tribe. May naisip si Jocelyn Ludwig sa gitna ng pag-uusap ng lahat. Tiningnan ito ang perlas na hawak ni Daryl at nagtanong. Mayroon na taong mga clue tungkol sa parehong kayamanan, pero ano ang iniwan ni Emperor Xuanyuan? Saka, anong klaseng perlas ang hawak mo, Daryl? Mukhang kakaiba. Nang sabihin niya iyon ay kaagad na natauhan ang lahat at muli itong pinagmasdan. Tama, anong klaseng perlas nga ba ito? Anong kayamanan ang iniwan ni Emperor Xuanyuan? Nang makita ni Daryl na nagdududa ang lahat ay ngumiti ito at nagsalita. Hindi ko alam kung anong klaseng kayamanan ang iniwan ni Emperor Xuanyuan, pero masasabi kong hindi ito isang ordinaryong perlas. Ito ang Dragon Pearl. Ano? Kaagad na lumapit ang lahat. Dragon Pearl. Ito ay Dragon Pearl. Nagulat ang lahat. Mayroong mga bali-balita tungkol sa mga dragon sa World of 9 Continents magmula noong unang panahon. Sinabi ng mga alamat na pinuno ng Divine Beads ang mga dragon. Pumailang lang sa pagitan ng langit at lupa ang mga ito, at mayroon din silang katakot-takot na kapangyarihan. Pero ilan lang ang naitala tungkol sa mga ito. Masasabing mayroong pang mga dragon sa 9 provinces ilang libong taon na ang nakaraan. Pero noong nagsimulang lumakas ang mga tao, ay unti-unting naglaho ang mga dragon ng walang bakas. Walang nag-akalang makakakita sila ng perlas ng dragon, lalo na ngayon. Ang perlas ng dragon ay ang sentro ng mga dragon.
Sandaling napatitig ang lahat sa perlas na hawak ni Daryl. Gulat at walang masabi ang lahat. Sobrang tahimik sa buong Central Army Camp at maaaring marinig ang pagbagsak ng isang patak ng tubig. Matapos ang ilang minutong katahimikan, ay si Kinsey ang unang nag-react. Hindi nito mapigilang magsalita. Dahil ang Dragon Pearl ang sus sa pagbuka sa treasure chest, ay mukhang isang dragon ang iniwan ni Emperor Xuanyuan. Nang marinig nila ang pagpapalagay na yon ay hindi nila mapigilang huminga ng malamig na hangin. Isang dragon? Kung ganoon ay bakit pa matatakot ang 9 na kontinente sa Raksasa Tribe? Huminga ng malalim si Daryl bilang pagsang-ayon. Tama, iyan ang hula ko. Sa oras na ito ay mayroong nag-aalab na pagtitig si Donoghu. Hayop, kung isa yung dragon ay iisip talaga siya ng paraan para makuha ang Dragon Pearl. Isa pa, tinago niya ang kayamanan sa kuwebang iyon. Kapag nakuha na siya ang Dragon Pearl ay mabilis na lang niyang mabubuksan ang kahon at gigisingin ang dragon na nasa loob nito. Sino pa sa 9 na kontinente ang magiging kalaban niya? Hindi na makapaghintay pa si Donoghu nang maisip niya iyon. Gusto niyang kunin ang Dragon Pearl mula sa kamay ni Daryl, pero nagpigil ito dahil madaming tao sa paligid. Hindi siya maaaring magpadalos-dalos. Bukod doon, mga kilalang tao sa 9 continent ang mga taong naroon. Kahit na ang katabi niya si Rana ay hindi dapat maliitin. Nang sandaling iyon ay tumayo si Dax at sabik na kinausap si Daryl, dahil ito ang Dragon Pearl. Ano pang hinihintay natin, Daryl? Bilis at magpadala ka ng mga tao papuntang Coral Island. Nang humina ang boses nito ay nagsimulang magsalita ang mga nakapalibot na tao. Tama, alam ko kung nasaan ang Coral Island. Kung totoong isang dragon ang kayamanan, ay hindi na tayo mahihirapan pa sa pakikipaglaban sa Raksa ay tribe. Tama ang lahat. Dapat kang pumunta sa Coral Island kasama ang iyong Little Master, Daryl. Babantayan namin dito. Walang mangyayari. Natutukso si Daryl sa pahayag ng mga tao. Mas lalong nasabik si Donoghu. Basta mag-isa si Daryl pumunta sa Coral Island, kasama siya ay makakahanap ito ng oportunidad para biglaang umatake. Siguradong madali lang makukuha ang Dragon Pearl. Isa pa, mag-isa lang si Daryl at imposibleng magbantay laban dito. Hindi niya inakalang atakihin siya ng alagad ni Rama. Sa oras na yon ay nagpasya si Daryl. Tumingin ito sa paligid at umiling habang nakangiti. Huwag muna tayong magmadali papuntang Coral Island. Magpadala ka ng tao bukas ng umaga para tingnan ang Raksasa Tribe bago gumawa ng desisyon. Katunayan ay gustong makinig ni Daryl sa mungkahi ng lahat at magtungo sa Coral Island kasama ang mga estudyante. Sa lugar namang iyon, si Zhang Ju muna ang mamumuno. Isa pa, tinrato siya ng mga tauhan nito na parang Diyos. Walang dapat ipag-alala sa sorpresang pag-atake ng Raksasa Army kung naroon ang lalaki. Pero dahil kakasuko pa lang ni Zhang Ju, hindi sigurado si Daryl kung totoo ito o hindi. Kapag nagdulot ng gulo si Zhang Ju, habang wala siya sa paligid ay hindi magiging mainam ang lahat. Sabik na nagkatinginan ang lahat. Maganda rin yan. Tama, dahil sumama na sa atin ang Northern Army, maaari na tayong magkaisa. Hindi na dapat tayo matakot pa sa Raksasa Tribe sa ngayon. Hindi naman tayo nagmamadali sa pagpunta sa Coral Island. Nang makita nitong hindi sumang-ayon si Daryl sa kanilang opinyon ay namula ang mukha ni Donoghu. Little Master. Habang tahimik na pinigil ni Donoghu ang kanyang galit ay lumingon si Daryl para tingnan ang lalaki at nakangiting nagsalita. Salamat sa pagsasabi sa amin ng tungkol dito. Nakakapagod ang naging paglalakbay kaya dapat kang magpahinga ng maaga. Paglipas ng 2 araw, kapag maayos na ang sitwasyon, pakiusap, ikaw ang mamuno. Pupunta tayo sa Coral Island para bisitahin ang Si Maki Clan. Nang marinig niya iyon ay ngumiti at tumango si Donoghu. Sige na. Susundin namin ang mga plano ni Sec Master Darby. Talagang naniwala ang tingang si Daryl sa mga salita niya at pupunta ito sa Coral Island kasama ang lalaki. Kapag may pagkakataon ay kukunin niya ang Dragon Pearl at papatayin niya si Daryl. Sandaling iyon ay kaagad na naging positibo ang mood ni Donoghu. Kahit na kinailangan niyang maghintay ng ilang araw, ay hindi na niya kailangan pang mag-alala tungkol sa kahit na ano Daryl nagdesisyon na si Daryl. Nang makita ni Daryl na tumango si Donoghu ay sinabi nitong magpahinga na ang lahat at hindi na nagsalita pa. Sinundan ni Donoghu si Rama pabalik sa kanyang tent.
Life transformation. Magkapatong ang paa ni Rama nang umupo ito at nagtanong kay Donoghu. Sabihin mo sa akin, talaga bang ang mga kasama mong alagad ay may nakasalubong na bagyo at namatay sa dagat? Makabuluhan ang tingin sa mga mata ni Rama. Malupit ang alagad niyang ito at madali itong mapatay. Si Rama ang nakakaintindi sa kanya. Kahit na Buddhism na ang kanyang relihiyon ay kailangan pa ring matali ang lupit sa kanyang puso. Kaya naman hindi naniwala si Rama sa sinabi ni Donoghu sa lahat. Naramdaman nitong may mali roon. Pero hindi angkop ang tanungin niya ang lalaki sa harap ng maraming tao, lalo na't naroon si Daryl, kaya naghintay ito ng pagkakataon. Master. Seryoso ang ekspresyon ni Donoghu nang sumigaw ito. Magmula noong maging Buddhism na ang relihiyon ko ay alam ko ang nagawa ko sa nakaraan. Marami akong nagawang malulupit na kasalanan at napagsisihan ko na ang mga yon. Nagdesisyon na akong magbagong buhay. Bakit naman ako magsisinungaling? May naisip ito habang nagsasalita. Isa pa, palaging tinuturo ni Master na hindi nagsisinungaling ang mga mongye. Dahan-dahang tumango si Rama sa kanyang narinig. Sige, naniniwala ako sayo. Masaya ako at totoong nagsisi ka na. Ngumiti si Donoghu. Salamat sa tiwala mo, Master. Kasunod noon ay lumapit ang si Donoghu na may sinseridad ang hitsura. Tama yan, Master. Matagal mo ang akong alagad pero kailangan mo pa akong turuan ng Buddhist cultivation techniques. Ngayon ay taos-puso akong hihiling sa inyo na ituro nyo sa akin ang lahat. Seryoso ang ekspresyon ni Donoghu nang magsalita ito pero puno ng kasamaan ang kanyang puso. Labis itong nasaktan ni Rama 1 buwan na ang nakalipas. Nasira ang kanyang buhay at pinuwersa rin itong kilalanin si Rama bilang kanyang master. Hinding-hindi makakalimutan ni Donoghu ang pagpapahiyang iyong hanggang sa ulo ng kanyang buhay. Ngunit malalim ang Buddhist techniques ni Rama at alam ni Donoghu na wala siyang laban dito. Kaya naman pinag-isipan itong maigi ni Donoghu. Magpapaturo siya kay Rama ng mga Buddhist techniques para malaman niya ang mga kahinaan ni Rama. Kapag nangyari iyon ay magagawa na niyang ilabas ang kanyang galit. Walang alam si Rama tungkol sa kung ano ang iniisip ni Donoghu. Masaya itong nagsalita. Gaya nga ng kasabihan, walang hangganan ang Buddhist Rama. Ipinasa ng Patriarch Bodhidharma ang pamamaraan ng pag-cultivate ng aking Temple of Enchanted Retreat. Hindi lamang ito nangangailangan ng matinding talento, kailangan din ito ng Zen heart. Pero mabuti naman ang iyong pangunawa. Sandaling napaisip si Rama nang magsalita ito bago nagpatuloy. Pero dahil nakikita kong mapagkumbaba ka, kaya ipapasa ko ito sayo. Salamat, Master! Sobrang saya ni Donoghu at mabilis itong lumuhod sa sahig. Mabilis na nagningning ang malalamig na mata ni Donoghu at sikreto itong suminghal. Lagot ka kapag nahanap ko ang mga kahinaan mo sa iyong kakayahan, Rama. Samantala, sa kabilang badna, pagkaalis ni Daryl at ng iba pa sa Central Army Camp ay hindi lamang sila nagmadaling bumalik sa tent para magpahinga. Sa halip ay pumunta sila sa selya. Nahuli nito ang anak ng raksasa king na si Natalie. Hindi sumusuko ang babaeng ito. Hindi ito magpapakamatay sa presinto, hindi nga ba? Lumapit si Daryl sa pintuan ng selya habang nasa isip niya yon. Pakawalan mo ako o wala sa inyo ang mabubuhay. Nang makalapit ito sa pinto ay narinig niya ang mahihinang tunog mula sa loob ng selya. Boses yon, Natalie. Hindi mapigilang mapangiti ni Daryl. Malakas talaga ang init ng ulo ni Natalie. Lumapit si Daryl at nagulat nang makita niya ang eksena sa kanyang harapan. Nakakadena ang mga kamay at paa ni Natalie pero hindi ito mukhang takot. Puno ng galit ang maganda nitong mukha. Mukhang mapait ang hitsura ng dalawang bantay sa labas ng rehas. Sige na, pwede na kayong umalis. Mahinang sambit ni Daryl nang lumapit ito. Opo. Sumunod at umalis ang dalawang gwardya. Sa wakas ay sina Daryl at Natalie na lang ang natira sa selya. Ikaw. Mabilis na lumapit si Natalie sa rehas nang makita nito si Daryl at nagsimula itong sigawan ang lalaki. Nakakamuhi kang tao. Gumamit ka ng mga masasamang paraan para mahuli ako. Bilisan mo ang pagpapakawala sa akin. Nakakamuhi ako. Hindi napigilang tumawa ni Daryl. Lumapit ito at tumingin ng diretso mga mata ng babae. Hindi tama ang sinabi niyo, Princess Natalie.
Malinaw na hindi mo nagawang harangan ang aking White Lotus Cold Fire, kaya nahuli kita. Paano mo nasabing nakakamuhi ako? Ikaw. Namula ang mukha ni Natalie at pansamantala itong hindi nakapagsalita. Naglakad si Daryl palapit sa rehas at ninisyan ito. Pwede mo akong sabihan na pakawalan ka, pero gusto kong magtanong. Kailangan mong sumagot ng totoo. Sa totoo lang ay kapaki-pakinabang para sa 9 continents ang mahuli si Natalie, pero may mga hindi rin magagandang bagay ang kaakibat nito. Matindi ang kagustuhan ng raksasa tribe sa pagligtas ng mga tao, kaya naman hindi sigurado kung hindi sila gagawa ng matinding bagay. Pagtapos itong pag-isipan ni Daryl ay napagpasyahan nitong magkaroon ng mas malalim na kaalaman tungkol sa sitwasyon ng raksasa tribe mula kay Natalie. Pagtapos ay madali na lang itong makikipaglaban kapag nalaman niya ang kanilang mga kahinaan. Hindi nagsalita si Natalie, sumimangot ito. Tatanungin kita, paano napasuko ng raksasa tribe ang mga higanteng yon? Ano ang kanilang mga kahinaan? Saka, mayroong ka bang ibang mga paraan bukod sa mga higanteng pinuno? Tanong ni Daryl. Alice. Malamig na salita mula sa mapupulang labi ni Natalie. Gusto nitong makuha ang mga kahinaan ng raksasa tribe mula sa kanya. Mangarap siya. Paano niya pagtataksilan ang raksasa tribe bilang anak ng raksasa army? Sumimangot si Daryl, naubos ang kanyang pasensya. Malamig itong nagsalita. Huwag kang maging tinga, Princess Natalie. Ayos lang ba sayong maging bihag ka habang buhay? Kahit na alam nila ang tungkol sa kayamanang iniwan ni Emperor Xuanyuan, ay kailangang manatili ng raksasa tribe sa devastating domain sa loob ng ilang libong taon. Saka ibang-iba ang pamamaraan nila ng pag-cultivate kumpara sa mundo ng 9 continents. Napagpasyahan ni Daryl na kailangan niyang makakuha ng mga clue galing kay Natalie ngayong araw. Alice. Muling malamig na nagsalita si Natalie. Nagalit si Daryl nang marinig niya iyon. Isa na siyang bihag ngayon, pero mayabang siyang magsalita. Sino ba siya para kausapin ng ganoon ang lalaki? Princess Natalie. Tinitigan ni Daryl si Natalie nang magsalita ito. May limitasyon lang ang aking pasensya, kaya huwag mo akong hamunin. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon para sagutin ang mga atnong ko. Nang sabihin niya iyon ay mabilis nitong nilapitan ang selya at isinara ang acupoints ni Natalie. Mahigpit nitong hinawakan ang maliit na kutsilyo at dinikit sa lig ng babae. Tiningnan ito ni Natalie nang walang bakas na emosyon sa kanyang mukha. Patayin mo na ako. Pero sasabihin ko sa yon ay pag namatay ako, ay hindi ka titigilan ng raksasa tribe. Hahatiin ka sa dalawa ng mga kapatid ko at mauubos ang lahat ng nasa kampo mo. Hindi takot mamatay ang raksasa army, pati na rin si Natalie. Hindi alam ni Natalie na pinatay ni Amastan ang mas matanda niyang kuya na si Alaric, kaya naman si Amastan na ang bagong pinuno ng raksasa army. Huminga ng malalim si Daryl at napakunot ito. Hayop, hindi talaga takot mamatay ang babaeng ito. Bilis, pakawalan mo ako. Malamig na sambit ni Natalie. Kahit na naisara na ang kanyang acupoints ay hindi ito mukhang bihag. Hindi mapigilang matawa ni Daryl. Sa digmaan sa pagitan ng dalawang hukbo, bihag na kita ngayon dahil nahuli kita. Gusto mo pa ring pakawalan kita? Sa tingin mo ay posible yon? Sinabi ko na kanina na maaari kitang pakawalan, pero kailangan mo munang sagutin ang aking tanong. Hindi ko sasabihin. Nanatiling matigas si Natalie. Hindi nagtagal ay tiningnan ni Natalie si Daryl nang may matinding pagkamuhi. Kung alam ko lang na ikaw si Daryl, ay tatawagin ko ang mga gwardya noong pumasok ka sa tent ko. Dapat ay hinuli at pinugutan kita kaagad ng ulo. Tama. Galit na galit si Natalie sa oras na yon. Pinasok ni Daryl ang tent ng babae, at natalo ito pagdating sa internal na enerhiya. Nang sandaling iyon ay labis niyang hinangaan si Daryl. Niloko siya ng lalaki, at binigyan ng maling pangalan, Feng Tao. Tiyak matinding kinamumuhian ni Natalie ang mga taong nagsisinungaling sa kanya. Napag-isipan na nitong mamamatay na lang siya, kaysa sagutin ang mga tanong ni Daryl. Nang makita ni Daryl na ayaw makipagtulungan ni Natalie ay nagalit ito. Hayop, hindi talaga sumusuko ang babaeng ito. Mahalaga ang kanyang pagkatao. Hindi niya maaaring saktan o patayin ito. Anong gagawin niya? Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.